Nilalong ng building pababa ng 25th floor kaya nakaligtas. Bukod kina Ramos, Di at Panlilio, may iba pang dinadawit si alias Totoy na umabuso sa kanya ayon sa ACC. Wait. Bodyguard, non-uniform bodyguards para malinaw, hindi police. Yung mga tipong VIP, mga dating bouncer. Nakakuha ang News 5 ng mga larawan ng sinasabing bodyguards ni Nadine at Ramos na nanakit umano kay Totoy. Huwag mong gulo. Ang kampo ng madaling araw. Ang dalawang yan, punteriya pala, ang isang bahay. Pagkagising ng mga nakatira sa bahay, nagulat na lang sila, naggulo-gulo na ang kanilang mga gamit. Bukas ang bintana kung saan hinihinalang dumaan ng suspect at nasira rin ang lock ng gate. Wala raw narinig na ingay ang mga biktima, kaya tingin nila Kaming duda, kami ay Wag. sila ng pampatulog. Nakarating sila lang sa second floor ng bahay. Wala man lang nakakita sa amin. Natutulog kami, talagang dinanan kami sa loob ng Para Julita. Sa unang tingin ay akalain mong lehitimo yung operasyon ng paggawaan ng sigarilyong ito. Kumpleto sa mga gamit, magaganda yung mga makina. At eto, meron pang maayos na packaging. Pero ang lahat ng yan, hindi dumaan sa pagsusuri ng mga otoridad. Pagpasok pa sa pabrika, naaktuhan ng ilang trabahador na nagre-repack ng sigarilyo. At kahit sila, may reklamo. Stay-in daw sila sa pabrika. Pero ganito ang tinutulugan. Ang malala pa, hindi pa raw sila sumasagot. Meron din silang dito ng 6 ang human trafficking. From manufacturing to transportation to distribution to retail. Lahat po yan ay liable sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Lahat po yan ay non-bailable. Kaya nakikita ko sa lahat ng maliliit na tindahan, kung kayo po ay mahulihan ng illegal na sigarilyo, pati pa kayo ay makakasuhan ng non-bailable offense. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News Doon na sa amin sa Minalos. Ramdam na sa ilang Wala bagay naman ng ang Bisaya pangalan sa ng sigarilyo Mindanao, ngayon. ang Wala naman ng sa ano? Basya. At live May mula sa twister. Quezon City, Twister. sa frontline Basta sa kung Rizal, ano lang, si kung Ramon sigarilyo Tao, sa... ng News 5 Karoon may patag mo ibinta. Kumusta ang sitwasyon dyan? Oh. Diyan kasi PJ, sila Jire. Talagang ano bilhin ng laban doon? Ano mo sa lungsod? Sprito lang yun. Bakit sprito? Tingnan, bakit sprito? nagpatupad na din ng classic suspension Mura lang. ng bayan Tayo nang bili dahil doon. sa sama ng Kung bumili ko yung panahon. papas, bila dito Sa Caraga, Davao Oriental at ilan ang sakayawan ng puno sa lakas ng hangin. Sa Loob City, Misamis Oriental at iniligtas na ng mga tauhan ng Philippines. Red Cross ng mga aksidente. Mula pa kasi kaninang umaga, wala nang mapula na. Pagkalagay na paglamig, puro na basa-basa ang Sa stick ba? probinsya ang Walang term sharing, pero Wag dyan na. Senadora Loren Legarda bilang Senate President bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Sa panayam sa Ted Filon at DJ Chacha, inamin mismo ni Senate President Tito Soto na pinag-usapan na nila ng ilang mga taga-mayorya ang naturang plano. Gusto nila magkaroon ng first woman Senate President, sige gawin natin. So, it's not really term sharing. Kasi kung term sharing, wala nila Yung sa lapit, ano dyan nagdadala, nakamotor, dyan nakabahan pa. Medyo hindi yun ang tamang term. Pasikreto lang Ang yung... tamang term is Ano, bintahan yung mga tindahan ng sigarilyo, tapos tatakpan na tuwalya. Senate President Okay, lagay sa karton. towards Kinakawartan pa the rin. Sabi ba tatay, kung ano yun, sigarilyo yan na Pero piki. hindi matipid ang sagot ni Legarda nang tanungin ko siya Ibinta na ng mura, tapos ngayon sa tindahan, ibinta nila mahal. Kasi may pangalang Mighty, naya na ba? Di ang mighty ngayon, mahal na. Pinag-uusapan pa. Kaya di naman matinda, minsan meron kang Mighty, minsan mga pabili ng tiwalasa. Yan, yun, ganun yan. Was it offered to? Inano nila yun, binabagsak nila yun sa mga lugar na tulad na sa mga bakan, mga junk shop. Tindahan kasi, wala kasi eh, mga kantin, hindi nila binabagsak yan. Tapos kung cut yan, ikaw ba naman eh, bibili ka sa grocery ng Mighty, palagay mo 100. Ang tungkol sa napag-usapang plano. Yung mga tindahan lang, patay. Nakapending na treaty at saka yung issue namin sa against China, yung Foreign Relations Committee medyo favoring yung grupo ng minority pagdating dito sa China State. Kami gusto ko sinabi yung Matinding fighting spirit ang pinakita ni Senay Kalasar
Bumalik na naman ang pagpupuyat ng Pinoy fans. Muling nagwagi si Alex Ayala sa round of 16 ng Abu Dhabi Open. Hindi naging madali ang laban. Nakaharap ni Alex si Alexandra Sasnovich ng Belarus. Lumamang ang mas eksperyensado na si Alexandra sa unang set, 6-2. Naging neck and neck naman ang ikalawang set. Pero sa pagkakataong ito, ang pambato natin ang nanaig, 6-4. Nabuhaya ng crowd na karamihan ay mga Pinoy. Muli namang nagpakitang gila si Alexandra sa pagsisimula ng deciding set. Tinambakan niya kagad si Alex, 4-0. Pero tila biglang nagising ang fighting spirit ng ating pambato. Unti-unti siyang humabol hanggang sa mapuwersa ang tiebreak. Nanatili ang Si Ate kompetisyon ni Esther. Alex hanggang sa dulo at Dan. natapos ang laban sa isang error. Si Ate ng Esther at saka Belarusan. si, dito man bumili ng ihaw-ihaw. Diyan sa harap ni Mami. Ang court sa sigawan ng Pinoy fans. Panay-kaway naman si Alex at yung Ha? sa number 1 fans niya, ang kanyang mga magulang. Siyempre, nakiselfie rin si Alex sa mga Pinoy na dumayo para panoorin ang kanyang sa hit online seryeng Ang Mutya ng Section E. Kaya naman si Ash at ang ilang mula sa frontline. Von Belidario, News 5. Oh, wag manggulaw. bumahasa sa dating niyang kaibigan. Sumuko na. Babae, pinagtataga at ang mga adik sa kapitbahay. Mo sa kanunod tuman na krimen na yan. Babae laging puyat dahil sa trabaho. Tinamaan ng malupit. 750 lang, hard lang. I want to be noticed. Now it's my time to shine. New Myo Glow Radiant White. Powered from the inside with glutathione, vitamin C, and grapeseed extract. That's why my confidence radiates on the outside. My legit shiny. Only Myra's legit gluta. Tama lang siguro yung ito karaming alimasag na natin sa kasi may lasa lang naman, di ba? Pag marami, pangit din no? Maraming limasag. Tama na yun. Sa Pinoy. Init! Madaling araw. No problem. Ang most colorful bowl of surf. Mendoza ang 27 anyos na biktima sa kanyang balikat nang pumasok sa motel. Nakita rin kung paano niya ipinasok sa loob ng isang kwarto ang babae hanggang sa makalabas na sila ng motel. Kapansin-pansin ang paggewang-gewang na lakad ng biktima. Paglabas ng kanyang arrest warrant mula sa Manila Regional Trial Court kung sa umanong sumuko sa NBI si Mendoza. Yesterday, we received a surrender fever from our subject, Mr. Mendoza. And after this time, I called immediately the press and the director for NCR. Nang kinondena ng National Police Commission o NAPOLCOM ang pagkakasangkot ng isa na namang pulis sa kaso. Sa kabila ng voluntaryong pagsuko sa NBI ni Patrolman Joshua Semilia Pedrosa, hindi raw ibig sabihin nito na umaamin siya sa aligasyon ng biktima na kanya umanong ginahasa. Depensa ng abogado ni Mendoza, ang kanyang pagsuko ay pagpapakita ng tiwala sa NBI at kagustuhang harapin ang mga aligasyon sa tamang proseso. That's the reason, nung nalaman niya na may warrant, he coordinated to us. And of course, na-voluntary surrender na siya. Ang reason nga dito siya, since denial niya. Definitely. Sa ngayon, hindi pa rin daw siya maituturing na sibak sa serbisyo hanggang nakabinbig ang administrative complaint laban sa kanya sa Napolcom. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Patay ang isang... Yung mama, hindi nakabalo. Nagbabalita rin sa amin na may warrant. Pero hindi namin alam kung ano yung warrant. Kasi 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 hindi namin alam kung ano yung warr
nasuko ang suspect ni kuha ni bunot sa iyang gidala-dala na sundang din iyang tigbas dayon ang atuang biktima. Napag-alaman pa na may record na pala itong ng Kamara. Sa botong 238, maraming mambabatas ang pumabor sa 6 cases ni Barzaga. Ayon sa House Ethics Committee, imbes na magtino si Tito, kabaliktaran pa ang nangyari at patuloy na dinudungisan ng kongresista ang imahe ng Kamara. Kabilang dyan ang pandedekma ni Barzaga sa pagpapatawag ng House Ethics Committee at ang patusada kay yumaong Antipolo Congressman na si Romeo Acop kaugnay sa flood control corruption scandal. Ano ba 25 with the sanay na tayo dyan. We'll just keep doing we'll just keep doing what's best for the people. Si House Deputy Speaker Janet Garina nakabilang sa mga pumabor sa suspensyon. Imbis na galit, awa raw ang nararamdaman ni Barzaga. Hindi hiya ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay awa. Bilang isang doktor, bilang isang nanay, naiintindihan ko that there might be personal circumstances surrounding the time for Kiko Barzaga to be stressed and deeply look into personal matters while he is on suspension. Sagot dyan ni Barzaga. It's very dramatic. Actually, mas mabuti kung maawa siya din sa mga na-apektuhan ng bintak siya. Facing suspension or expulsion, these are very small compared to the problems that the average Filipino. Dahil muling suspendido, iba raw muna ang pagtutuunan ng pansin ni Barzaga. Play with my cats. And dogs. Siguro mag-lie muna. Nakahanap naman ng kakampi si Barzaga sa Duterte Block ng Kamara. Pinutulan nila ang suspension. Kabilang dyan ang mag-amang sila Davao City Congressman Paulo at Omar Duterte. Gayun din ang kaanak nilang si PPP Party List Representative Harold Duterte at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Sa paliwanag ng apat na mambabatas, hindi raw dapat baliwalain ang House Committee on Ethics. Players ang itulak ni Jackson ang mascot na si G. Wiz. Napagkatuloy ni G. Wiz ang mga cheerleader. Wala pang stick na si Jackson dahil dito, hindi ko makakapaglaro sa next laban ng Lakers versus Philadelphia 76ers. More cereal? Hindi para busog ka ng mas matagal. Complete sa nutrition. So filling. So good. Energen. 50% more cereals. Ito kami pagtanghali ko. With coffee. Brown sugar, kaya sarap. And to go further, my hair needs more. Cream Filter Ultra with 30 times more keratin gel for 2 times straighter, smoother, silkier hair. Me and my hair, always ready for the next. Cream Silk. Only Coke has 8 million live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Banana ka dyan.
isa rin sasamahan. Thank you dahil lagi kang nandiyan kapatid. PTV para sa Pinoy. Jollibee Mix and Match. It's our best sa sarap. Match together. So you can mix and match all you want. Jollibee Mix and Match. Our best sa sarap together. Starts at 78 lang. May kondisyong medikal na nga mula ng isilang hindi pa naging healthy ang lifestyle ng isang babae sa Northern Samar. Nagpupuyat pa raw siya dahil sa sobrang pagtatrabaho. Kaya ang resulta, patong-patong na sakit. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Yeda Pascual. 2 taon ng dialysis patient si Majola Lubina, 23 anyos. Ang inakalang problema lang sa bato, dulot pala ng komplikasyon sa isa pa ring sakit na huli na bago naligtasan. Nung dinala po namin siya sa doktor, doon lang po namin nalaman na may problema din po pala siya sa puso, since birth po yun. So parang complications na din po yung sa kidney niya, tapos na tumas din po yung prayer niya, kaya po siya ng emergency dialysis. Ang congenital heart disease ni Majela, stage 4 na pala. Tapos ang sabi po ng doktor, baka daw po umabot ng 30 to 40 daw po pag inopera daw po yung bato niya. Ngayon naka-admit pa rin si Majela sa ospital at patuloy na inoobserbahan para malaman kung anong gamitan ang gagawin sa kanya. Hindi po siya nakakatulog ng maayos, tapos hindi po siya makakain kasi wala daw po siyang gana. Tapos bloated din po yung tiyan niya kasi hindi po siya makaihi. So may mga mabubuting puso po. Humingi po kami ng tulong, financial man po, dasal. Maraming salamat po. Malaking bagay na po yun. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Yeda Pascual. Pinabulaanan ng kampo ni dating Congressman Zaldi ko na may ipinadala silang tao para makipag-ugnayan sa pamahalaan. Sa programang Ted Filon at DJ Chacha, iginiit ng abogado nito na si Rui Rondain na siya lang ang pinayagan ng dating kongresista na magsalita para sa kanya. Git pa ng abogado, wala silang balak na kipagnegosasyon sa gobyerno. Invento rin daw ang 57 billion pesos na sinasabing Nagharap ang ilang powerhouse teams na nagpapatuloy na PTL All-Filipino Conference. Una naglaban ang Macamusa Flying Tigers at Signal Super Spikers. Panalo ang Signal in 4 sets. Nanguna para sa Super Spikers si Erica Santos with 18 points. Naglalaban na ngayon ang Streamline Pool Masters at PLDT High School Players. First team pa lang ng parehong team at masusubok agad ang kanilang mga star players. Yan muna ang latest sa front ng sports. Ako po si Connie Lopez. So, Biz, eto na nga. Mga kapatid, eto na nga. Itinanggi ng aktres na si Barbie Imperial na siya po ang dahilan ng hiwalayan ni Richard Gutierrez at Sara Labati. Sa panayam kay Barbie ng showbiz manager at host, Barbie, Lalaki ang tindakan na magito sa isang mall sa Thailand. Sumulpot ang suspect na naka-all black at biglang naglabas ng martilyo. Tumalon siya sa mga estante, tsaka pinagmamartilyo ang mga salamin. Sa takot ng tatlong babaeng empleyado, nagtumahog silang tumalon sa estante para makalabas ng tindahan. Pero naiwan ang isa sa kanila. Kita sa video na nagmakaawa siya sa kawatan pero di siya pinansin. Busy kasi ang impeachment case laban sa Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. San Juan City Mayor Francis Miguel Zamora, our TESDA educator, I don't have a podium para hindi mo nahirapan. Naglalapang ng biro ni Pangulong Bongbong Marcos ang dumalo sa event ng TESDA sa San Juan City kanina. Dito ibinida ang higit 1 trilyong pondo na inilaan sa edukasyon kung saan isa rin ang TESDA sa makikinabang. At isa sa mga proyekto sa ilalim nito ang TESDA Online Skills Passport na siya mismo ang nanguna sa paglunsad. Maaari rin itong ituring bilang isang jump for bansa. Iko-connecta rin ito ang mga estudyante, graduate, manggagawa, at ang industry representative mula sa lahat ng rehiyon ng bansa.
unang public appearance. 15 days lang po yan. Makalipas ang eksaktong isang taon, April 17, 1953, ay naging Senate President ulit siya for 33 days. Yan na nga po ang isa sa mga exciting part na pwedeng maka-second time bilang pinuno ng Senado. Si Juan Ponce Enrile naman, 4 na beses naging Senate President at sa magkakaibang administrasyon. Si Franklin Drilon, 2 beses kumaming leader ng Senado. At kapag-isa pang Senate Rules at Procedure, textbook si Drilon. Isa rin sa mga Senate President sa 2 beses humawak sa pwesto ay si Natalie Gonzalez. Galing din ang kasalukuyang Senate President na si Tito Soto. Patuloy niya na mula noon hanggang ngayon ay number 3 na ang Senado. Hindi popularity ang sumatan dito, kundi tiwala ng kapwa senador. Sa Senado, mawala man ang martilyo at pwedeng mamali. Ang pagiging Senate President ay hindi tungkol sa haba ng termino, kundi sa bilang, alyansa at timing. Pero ang trabaho ginagampanan niya, mabigat at mahalaga. Nagaya po ng kay Alaman ay Kay Yamanan. Kay Tay, ang sarap. Kumulat ka. Kaya kaya ang tempra kahit hindi ka pa kumakain. Yes, mommy. Tempra. Pwede mo din kahit madam naman ang tiyan. Hashtag no shake, no malisa, tummy. Ang galing ng tempra. Ingat si baby. Ano yan? Sarado yung feeling. Ang tempra. Pero wala pa siyang kanin. Ang tempra, pwede kahit walang laman ng tiyan. Hashtag no shake, no malisa, tummy. Ang galing ng tempra. Kain na tayo. Can't prevent dandruff. Luto na. New Dove Dermascalp with